Nag-message si Bel Mariano kay Robby Domingo matapos mag-viral ang pahiwatid ng kapamilya host na kasuhan ng isang Don Bell fan. Sa Instagram post ni Robby kamakailan, nag-comment ang naturang fan at sinabihan ang una na subukan mo lang na i-match si Donnie at Catherine Bernardo. Ready ang solid supporters ni Bel Mariano na i-bash ka mula ulo hanggang paa. Nitong Huwebes, February 27, dumawlog na si Robby sa National Bureau of Investigation tungkol sa posibleng reklamo sa troll account na nagbanta sa kanya. Robby, nakita ko yung IG story mo, no? You went to the NBI today. Is this confirmed? Yes. I went this morning and I was actually, matagal ko nang pinaplano na pumunta doon. It just so happened na ang dami ko lang kailangan asikasuhin this week. Ang dami lang kailangan gawin. But finally, I had the time. I consulted with a lot of people, including my legal team about it. And they said, it's a go. My relatives included, my wife, of course. And she gave me the go signal. So, yun, I went. Mukhang naging mainit ang usaping ito sa social media. Mukhang gusto lang ni Robby Domingo na ipakita na kahit online treat ay dapat seryosohin. Troll account man o hindi, ang ganda rin ng gesture ni Bel Mariano. Pinakita niya na hindi niya kinukonsinte ang toxic na behavior ng ilang fans at gusto niyang linawin na hindi ganoon ang totoong supporters niya. Ano sa tingin mo, dapat bang ituloy ni Robby ang legal action o sapat na ang awareness na nagawa niya? Nanggaling to sa isang comment from last week, if I'm not mistaken, or Monday. And yun yung time na nilabas yung set of judges ng Pilipinas Got Talent. And then, when I got home, I just checked the account, my own account. There was just a certain troll basher, which I'm aware of naman na I did my research, I did my due diligence, tingnan ko. Alam mo yung mga araw na pagod ka lang, tapos napikon ka. And then I consulted Mikey about it. Sabi ko, patulang ko lang, okay lang ba? And then she said, basta just ask questions, don't be direct. Kasi that will just, create turmoil and all. And she was right. I did ask questions and it did create a lot of things happening, specifically with the fans of Catherine and Don Bell. And then, ang dami na nangyari. They were telling me, oy, magpakakuya ka nga and all. Ayusin mo to. But where I'm coming from is just, paano naman ako? Tinrete naman ako. Paano naman? Some people say it can be a minor threat and it's a troll account. Pero I hope this sets an example na minor or major threat, troll or not, you have to take accountability of your actions. Online or offline. Ang insidenteng ito ay isang malinaw na paalala kung gaano kaimportante ang responsibilidad sa paggamit ng social media. Makikita na seryoso si Robby Domingo sa paglaban sa cyber threat, anuman ang tindi o pinagmula nito. May punto siya, hindi dapat palampasin ang mga ganitong uri ng banta kahit pa mula sa isang troll account dahil maaari itong magdulot ng takot at maling pag-uugali online. Samantala, kahanga-hanga rin ang naging tugon ni Bel Mariano. Sa halip na manahimik o deadmahin ang isyo, pinakita niya ang kanyang maturity sa pamamagitan ng pagpaparamdam kay Robby na suportado siya at na hindi niya kinukonsinte ang masamang asal ng ilang fans. Sa kabuuan, maganda ang pagkakataong ito upang ipaalala sa lahat, lalo na sa mga fandoms, na ang pagsuporta sa idol ay hindi dapat humantong sa toxic na kultura. Dapat may respeto at pananagutan sa bawat kilos, online man o offline. Isa pang mahalagang aspeto ng balitang ito ay ang epekto ng fan culture sa social media. Minsan, ang sobrang pagkahilig ng ilang tagahanga sa kanilang iniidolo ay nauuwi sa pagiging agresibo.
lalo na kapag pakiramdam nila ay may nangyayaring bagay na maaring makasira sa kanilang ship o fandom. Ito ay isang paalala na dapat maging maingat at responsable ang bawat isa sa pagpapahayag ng kanilang opinyon online. Bukod dito, ipinakita rin ni Robby Domingo ang isang magandang halimbawa ng pagtataguyod ng accountability sa internet. Sa panahon ngayon, marami ang nagtatago sa likod ng troll account para mangbash o mangbanta ng walang iniisip na magiging epekto nito. Ang paglapit ni Robby sa NBI ay isang hakbang upang ipakita na hindi dapat baliwalain ang ganitong klaseng online behavior. Sa kabilang banda, ang pag-message ni Bel Mariano kay Robby Domingo ay nagpapakita ng kanyang pagiging professional at understanding. Hindi niya hinayaan na lumala ang sitwasyon at ipinakita niya hindi siya sumusuporta sa toxic behavior ng ilang fans. Sa huli, ang isyung ito ay isang magandang wake-up call para sa lahat, fans, influencer at netizen, na maging responsable, magpakatotoo at igalang ang isa't isa sa digital world. Nung unang message ko pa lang, nung gabing yon, wala naman masyado. The following day, I was so surprised and happy na nag-message sa akin si Bel. Saying na, "Hi kuya, I hope you're okay." And she was so nice, telling me na rest assured my true fans will not harm you in any way. Hindi sila ganun, they love you, they respect you a lot. So if you need something, just let me know. And then I told her the whole story, and actually we're so okay, we're in sync, we're okay. Kaya dun ko siya mas na-appreciate. I didn't have to tell that story or post that conversation online, but yeah, we had that exchange of messages. It's a troll account. It's a troll account naman. But honestly, I'm really aware. Nakita ko yung page niya. Pero kasi inisip ko lang kung papalampasin ko to sa isang troll account, edi pwedeng gumawa ng maraming troll accounts and then mangharas lang ng tao. Parang hindi naman dapat. Hindi naman pwede yun. Yeah. I'm just grateful for NBI, especially the cybercrime division, for helping me out with the processes, the necessary processes for it. So it's up to them kung ano mangyari, but I did my part, and hopefully everyone, especially in the age of social media, please do your part and please be responsible.